Kabanata 1221. Si Luis ay halos tumalon paakyat sa silid ni Charlotte. Charlotte, hinahanap mo raw ako. Tinignan niya ang mga bodyguard at pinayagang umalis. Okay, sabi nina Lupin at Morgan at umalis. Masayang lumapit si Luis at tinangkang yakapin ang kanyang magiging asawa. Charlotte, umilag siya at napakunot ang noo. Kailangan kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Sige. Tumanggo si Luis at umupo sa sofa. Kagabi, naaalala kong pumunta ka sa banyo para maglinis matapos ang pagtatalo natin. Uminom ako ng tubig sa sofa at sobrang pagod ako kaya nakatulog ako. Huminto siya sandali bago nagtanong ng may pagdududa. Paano tayo nauwi sa kama? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ng detalyado? Nagulat si Luis. Akala niya ay naantig si Charlotte sa ginawa niyang kabutihan ng araw na iyon at kaya siya ipinatawag ay dahil nagiging komportable na ito sa kanya. Sa halip, heto ito ngayon at nagtatanong tungkol sa nangyari kagabi na para bang iniimbestigahan ang isang kriminal. Bakit hindi ka sumasagot? Nakakunot ang noo ni Charlotte habang nakatingin sa kanya. Matagal na tayong magkaibigan. Uminom ka ng marami kagabi at medyo kakaiba ka pero alam kong hinding-hindi mo ako pagsasamantalahan. Kaya nga tinatanong kita kung ano talaga ang nangyari. Dalawang salita lang ang tumatak kay Luis. Pagsamantalahan. Iniisip mo bang sinamantala kita habang natutulog ka? Charlotte, ganoon ba ang tingin mo sa akin? Sumakit ang ulo ni Charlotte sa inis. Hindi mo ba naiintindihan ang tanong ko? Wala ako sa mood makipagtalo ngayon. Pakiusap, sagutin mo lang ang tanong ko. Ayoko ring makipagtalo. Charlotte, alam kong hindi mo ako mahal, pero ang totoo ay magkasama tayong natulog. Hindi ba dapat tanggapin natin iyon at subukang alagaan ang isa't isa? Bakit hindi mo matanggap ang katotohanan? Naiinis na si Luis. Anong katotohanan? Wala akong maalala sa nangyari kagabi. Natatandaan ko lang na nakatulog ako sa sofa. Hindi posibleng may nangyari sa atin. May mali sa sitwasyon na ito. Lalong uminit ang ulo ni Luis. May mali. Inaakusahan mo ba akong sinamantala kita? Sana hindi. Kaya nga tinatanong ki. Pinutol niya ito. Charlotte, hindi ko naisip na iisipin mo sa akin ang ganyan. Umiling siya ng malungkot. Nakita ko kung paano mo tinitingnan si Zachary kanina. Alam kong may nararamdaman ka pa rin sa kanya, pero ikakasal na tayo. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang realidad? Kalilimutan ko na ito. Lumabas ka na. Kailangan kong magpahinga. Napabuntong hininga si Charlotte. Kausap ko sina mom at dad tungkol sa paglapit kay Zachary para maibalik ang mga bata. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan mo. Ikakasal na tayo sa loob ng 1 linggo. Sana ayusin mo ang nararamdaman mo bago dumating iyon. Lumabas si Luis na galit. Hindi makapaniwala si Charlotte sa inaste nito. Ayaw niyang sagutin ng detalyado ang tungkol sa nangyari kagabi. Tapos nang magsabi ako na may mali ay magtatampo siya at sasabihing ako ang nagtatanggi. Hindi talaga makausap. Paano ko malalaman ang totoo kung ganito? Pagod na pagod si Charlotte at nagpa siyang maligo. Habang papunta sa banyo, napansin niya ang mantsa sa puting basahan malapit sa aparador. Nang tingnan niya, pula ito at parang pintura. Tinawag niya agad si Lupin at pinasuri ang mantsa. Naghalughog si Charlotte ng iba pang bakas at nakakita siya ng ilang hibla ng buhok sa loob ng aparador. Mukhang buhok niya, pero nakakapagtaka iyon. Metikuloso ang mga royal maid at nililinis ang silid tuwing umaga. Hindi nila pababayaan na may hibla ng buhok sa kanyang mga damit, lalo na sa loob ng aparador. Noong una, inisip ni Charlotte na baka dahil sa pagod kaya hindi nalinis ng maayos ang kwarto at nagawa lamang palitan ang bedsheet. Pero kung hindi ko naman inilagay ang mga damit ko kahapon sa laundry basket sa loob ng aparador, paano napunta rito ang buhok ko? Akin kaya talaga ito? Kung oo, paano ito napunta rito? Pinadala niya ang buhok para sa pagsusuri. Agad dumating ang resulta. Buhok yon ni Charlotte at ang pulang mantsa ay nail polish. Nakakagulat dahil hindi gumagamit ng nail polish si Charlotte, Lupin, o Morgan. Ibig sabihin, may taong gumagamit ng pulang nail polish na pumasok sa kwarto ni Charlotte. Palihim na nag-imbestiga si Lupin sa mga tao sa bahay. Napansin niyang ilang personal maid ni Sherlyn ang gumagamit ng nail polish, at 3 ang pula ang kulay.
pero perpekto ang pagkakapintura at walang bakas ng pagkabakbak. Gayunpaman, pina-surveillance niya ang 3 maid para makahanap ng ebidensya. Nadismaya si Charlotte dahil walang malaking progreso. 3 araw na siyang walang sagot mula kina Zachary at sa mga anak niya, at lalo itong nakadagdag sa kanyang pag-aalala. Si Robert man ay madalas kontakan si Zachary upang makapag-sorry sila kasama sina Sherlyn at Louis, pero hindi ito pinapansin. Hindi nakakakain ng maayos si Charlotte, habang sina Robert at Sherlyn ay hindi mapakali sa takot sa posibleng paghihiganti ni Zachary. Pati si Louis walang nakuhang impormasyon. Isang gabi, nakatanggap si Louis ng tawag habang naghahapunan. Charlotte, sabi ni Mr. Murphy makikipagkita daw si Zachary sa Regium Hotel sa Pil-Ere bukas ng gabi. Talaga, tuwang-tuwa si Charlotte at tinawag si Lupin. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Pil-Ere. Aayusin ko na. Sasama ako. Gusto ko ring makausap si Zachary. Hindi ka dapat sumama. Mas lalo lang siyang magagalit. Hindi kami makakapag-usap ng maayos. Pero, sumingit si Sherlyn. Charlotte, ikakasal na kayo ni Louis sa loob ng 4 na araw. Balak na rin naming pumunta bukas sa Pil-Ere para sa wedding preparations. Tama iyon. Ngumiti si Robert. Marami akong sasalubungin na bisita. Dumayo pa sila mula sa iba't ibang bansa kaya dapat natin silang igalang at pasalamatan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Noon lang niya naalala kung gaano kalapit ang kasal at kinabahan siya. Gusto na niyang umatras pero hindi niya masabi. Charlotte, naiintindihan kung gusto mong kausapin si Zachary tungkol sa mga bata ng pribado. Pero pwede namang sabay tayong pumunta bukas sa umaga, hindi ba? Pagdating natin, saka mo siya kausapin. Sige, napilit siya ng paraan ng pagkakasabi ni Louis. Ayos, masaya niyang sagot at agad nagpaayos ng biyahe. Nakasmile si Sherlyn. Ayos lang kung hindi sumabay sa iyo si Louis. Masungit si Zachary at baka magalit pag nakita siya. Nagtitiwala kami sa iyo, Charlotte. Isang malinaw na babala para sa kanya na huwag gumawa ng ikasisira ng tiwala nila. Nabagabag si Charlotte sa sinabi ni Sherlyn, ngunit hindi rin niya may kakaila na natural lang na mag-alala ang sinuman kung ang magiging manugang nila ay makikipagkita ng mag-isa sa dating asawa sa isang hotel. Sa halip na maglabas ng saloobin, ibinaba niya ang kubyertos at nagsabi, "Pupuntahan ko ang mga anak ni Danrick. Ituloy ninyo ang pagkain." "Sige," sagot ni Sherlyn at nagpatuloy sa pagkain. Ibinaba rin ni Louis ang kubyertos at nag-alok. "Sasamahan na kita, Charlotte." "Hindi na kailangan. Dito ka lang kasama ang mga magulang mo. Gusto kong mapag-isa." Agad na umalis si Charlotte. Nanunood lang si Louis habang palayo ang babae, may lungkot sa mga mata. Lahat ng pagsisikap niyang lumapit dito ay sinusuklian lamang ng malamig na pagtrato. Kahit engaged na sila, hindi kailanman binuksan ni Charlotte ang puso niya para kay Louis. Ano man ang gawin niya, hindi niya maiparamdam dito ang pagmamahal na inaasahan niya. Samantala, dumating na si Charlotte sa playroom para makita ang mga anak ni Danrick. Hindi karaniwang malungkot ang triplets, ngunit ngayon ay tila walang gana, naglalaro ng Lego nang walang saya. Tahimik ang buong silid. Maingat na tanong ni Charlotte. "Anong problema? Bakit hindi kayo naglalaro?" Nakaawang ang labi ni Alpha. Wala si Ellie, hindi masaya. Nawala rin si Robbie. Hindi man siya nakikipaglaro, palagi siyang nakaupo sa tabi namin na parang pinoprotektahan kami. "Auntie Charlotte, saan sila pumunta?" Tanong ni Beta habang hinihila ang manggas ni Charlotte. "Nasaan si Jamie?" Kamukha niya si Robbie at marunong siyang mag-cartwheel. "Ang galing niya." "Saan sila? May bad guy bang kumuha sa kanila?" Tanong naman ni Gamma, na malungkot ang mga mata. Dagdag pa niya, "Kahapon, may nakita akong sobrang tangkad na lalaking nakaitim. Ang sungit ng itsura, parang bad guy." Kinuha ba niya sina Robbie, Jamie, at Ellie? Tatay nila iyon. Hindi siya masamang tao, paliwanag ni Charlotte na may ngiti. Talaga, biglang nainteresa ang tatlo at naglapit-lapit, sunod-sunod ang tanong. "So yung mataas at mukhang masamang tao ay tatay ni na Robbie, Jamie, at Ellie? Ibig sabihin, asawa mo siya. Hindi kailangan maging asawa, hindi naman kasal si mommy at daddy pero daddy pa rin namin siya." "Oo nga,
Ikakasal naman si Auntie Charlotte kay Sir Louis, kaya si Sir Louis ang asawa niya. Sino ang tatawagan naming uncle? Siyempre si Sir Louis. Yung mataas na mukhang bad guy. Tatawagan nating mataas na bad guy. Ang haba naman nun. Hindi ko kayang tandaan. Bad guy na lang. Sige, matatandaan ko iyon. Nagkakatawanan ng triplets at nagbigay pa ng palayaw kay Zachary. Napatawa si Charlotte, ngunit may kirot sa puso dahil naalala niya ang mga nawawalang anak. Paano kaya ipapaliwanag ni Zachary ang lahat? Kapag nalaman nila ang totoong nangyari, kamuwian ba nila ako? Hindi na siya mapakali at sinabi kay Lupin. Ihanda ang sasakyan. Aalis tayo papuntang Pil-ere sa loob ng kalahating oras. Ha? Hindi ba bukas pa tayo aalis kasama sina Sir Louis at ang pamilya niya? Hindi ko na kayang maghintay. Aalis na tayo ngayon. Kukunin ko si Dr. Felch. Ayusin mo agad ang mga biyahe. Sasama ang mga bata at ang doktor. Naintindihan. Agad kumilos si Lupin. Naaawa si Charlotte na kailangan pang sumama ni Dr. Felch sa pagod niya, lalo na sa edad nito. Pero mas delikado kung hahayaan niyang maiwan si Dr. Felch at ang mga anak ni Danrick sa manor habang siya ay pupunta sa Pil-ere mag-isa, lalo na't pilit lumalamig ang pakikitungo ng pamilyang Laurent sa kanya. Mahal siya ni Louis, ngunit sina Robert at Sherlyn ay nag-iiba ang kilos. Alam ni Charlotte na ang pagkawala ni Danrick habang papalapit ang kasal ay nagpapalubha sa sitwasyon. Marahil iniisip ni na Robert at Sherlyn na ang pahintulot ni Danrick sa kasal ay isa lang na paraan para protektahan si Charlotte at ang mga anak nito. Baka nagsisisi na rin sila ngayon na nakipag-alyansa sila sa maling pamilya, lalo na ngayong nasa panganib ang Lindbergh Corporation habang mabilis ang pag-angat muli ng Knopf Group. Kung tuluyang bumagsak ang Lindbergh Corporation, wala na silang masasandalan matapos ang nagawa ni Sherlyn kay Zachary. Mas marami pa silang mawawala kaysa sa makukuha. Bagamat maiintindihan ang asal ni na Robert at Sherlyn, malinaw na kulang sila sa malasakit. Hindi makapaniwala si Charlotte kung paano niya naisip noon na mabuti at tapat ang pamilya ni Louis. Bulag lang siguro ako noon. Umakyat siya sa loft para kausapin si Dr. Felch tungkol sa pagpunta niya sa Pil-ere. Naguluhan ang matanda. Hindi ba ikakasal na kayo ni Sir Louis sa 3 araw? Bakit pupunta ka sa Pil-ere ng maaga? May nangyari ba? Alam ni Charlotte na darating ang oras na kailangan niyang magsabi ng totoo. Sa totoo lang, dumating si Zachary ilang araw ang nakalipas at dinala ang mga anak namin. Gusto ko siyang kausapin sa Pil-ere tungkol dito. Sige, ngumiti si Dr. Felch. Nasa loft lang ako naghahanda ng gamot kapag walang pasyente kaya wala akong alam sa nangyayari sa manor. Pasensya na po kung kailangan ko kayong isama ulit sa pagod, Dr. Felch. Pagkatapos ko maayos ang lahat sa Pil-ere, iuuwi ko na kayo. May diretsyong lipad ba mula Arkfield? Ako na lang ang uuwi. Nagulat si Charlotte. Aalis na kayo. Hindi ko pa kayo napapasalamatan ng maayos. Umiling ang doktor at ngumiti. May panahon pa. Malapit nang gumaling si Ellie at ikaw din. Hindi na ako kailangan manatili. Naisip din niya si Zachary. Naalala kong may sakit siya noon. Gumaling na ba siya? Hindi alam ni Charlotte ang tunay na kalagayan nito. Payat siya noong huli kaming magkita, pero maganda ang pakiramdam niya. Siguro magaling na. Mabuti naman. Tumango si Dr. Felch. Aalis na ako. Malapit nang matapos ang gamot ninyo. Kung kailangan ninyo ulit ako, puntahan ninyo lang ako sa Phoenix City. Sige po. Aayusin ko ang biyahe ninyo. Nagpabook si Charlotte ng private jet para kay Dr. Felch. Walang direktang ruta mula Arkfield papuntang Phoenix City kaya napagkasunduan nilang mag-transit sa H-City. Gusto rin niyang bumisita sa puntod ni Richard Wind at ilang kaibigan bago umuwi. Nag-assign si Charlotte ng 2 bodyguard at 2 maid upang samahan sina Dr. Felch, Sam, at Hailey papunta sa airport. Inutusan niya silang alagaan ang doktor at tiyaking ligtas itong makakauwi. Pagkatapos ayusin ang biyahe ni Dr. Felch, naghanda na si Charlotte na tumulak papuntang Pil-ere kasama ang mga bata. Nang papalabas ang convoy nila sa gate ng manor, hinarang sila ng mga bodyguard ng pamilyang Laurent. Paumanhin, Miss Lindbergh, pero hindi kayo maaaring umalis nang walang pahintulot ni na Sir Robert at Lady Sherlyn.
Nagngit-ngit si Charlotte. Pinayagan lang nila si Dr. Felch na umalis, hindi ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1225. Sumabog si Morgan, Miss Lindbergh ay hindi papat ng pamilyang Laurent. Wala silang karapatan na kontrolin ang kanyang galaw. Ngayon, umurong kayo. Pasensya na, pero sumusunod lang ako sa utos. Hindi umatras ang mga bodyguard. Samantala, isa sa kanila ay agad nakipag-ugnayan kina Robert at Sherlyn tungkol sa plano ni Charlotte. Mabilis na pinaligiran ng mga sundalo ang convoy, na naging dahilan para imposibleng makaalis sila. Napangisi si Charlotte sa nakakatawang pagsisikap na pigilan siyang makaalis sa manor. Siguro'y takot silang maging katatawanan ng buong bansa kapag naging runaway bride ako. Pinaghinalaan niya na ang pag-alis ni Dr. Felch ang nagbigay ng clue tungkol sa maaga niyang pag-alis. Naipon agad nila ang mga sundalong ito para harangan ako. Talagang tinatakot nila ako para sumuko. Nakakatuwa. Sumabat si Gordon, Miss Lindbergh, sabihin mo lang at babanggain namin ang mga yan. Huwag kang matakot sa mga sundalong ito. Mga mahihina lang sila. Bilang kanang kamay ni Danrick, lumalakad si Gordon sa buhay na walang kinatatakutan. Ang 12 ng sundalo ay parang laruan lang sa kanya. Ayos lang. Hindi tayo dapat direktang makipagsagupaan sa pamilyang Laurent bago pa man lumitaw si Danrick. Siya ang pumayag sa kasalang ito. Sa huli, sabi ni Charlotte ng kalmado. Mahinang nagtanong si Lupin, ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon, maghihintay tayo. Sumandal si Charlotte sa upuan ng sasakyan at hinaplos ang balahibo ni Fifi. Inutusan pa niya ang mga katulong na panatilihing mainit ang mga natutulog na bata. Nagreklamo si Morgan ng di mapakali, bakit kailangan pa nating maghintay? Sigurado akong hindi nila ipuputok ang mga baril nila kahit dumiretso tayo sa gitna ng tropa nila. At kahit gawin nila, wala naman tayong dapat katakutan. Tumahimik ka, singhal ni Lupin sa kanya. Ako ay, nagpupuyo si Morgan sa galit. Dumating si Sherlyn sakay ng karwaheng hinihila ng kabayo ng mas maaga kaysa inaasahan. Nagkunwari pa siyang sinisigawan ng kanyang mga bodyguard at sundalo dahil sa pagharang nila sa convoy ni Charlotte. Binanggit pa ni Sherlyn ang magiging posisyon ni Charlotte bilang magiging matriarch ng pamilyang Laurent, at mariin niyang pinaalalahanan ang kanyang mga tauhan na tretuhin ito ng may pinakamataas na paggalang. Isa iyong palabas na karapat-dapat manalo ng Oscar, pero para sa mga Lindbergh, wala iyong iba kundi pagpapaimbabaw at kaimposiblihan. Tahimik na yakap-yakap ni Charlotte si Fifi at hinangaan ang pagkukunwari ni Sherlyn. Matapos ang palabas, lumapit si Sherlyn sa sasakyan ni Charlotte at sinabi, "Pakiusap, huwag ka nang magalit, Charlotte. Pinagalitan ko na sila dahil sa kanilang kabastusan. Mukhang isinama mo ang mga bata. Maaari ko bang malaman kung saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi?" Sa PIL-ERE, gusto kong makita si Zachary ng mas maaga at pag-usapan ng tungkol sa aming mga anak. Diretso ang sagot ni Charlotte. Napasinghap si Sherlyn, hindi ba't nagkasundo na tayong sabay dapat umalis bukas ng umaga? Nakakapagod bumiyahe ng mag-isa kasama ang 3 bata. At napakahaba ng paglalakbay. Pinutol siya ni Charlotte, nag-ayos na ako ng private jet. Huwag kang mag-alala, Lady Sherlyn. Gusto ko lang matapos agad ang pag-uusap. Makakasiguro ka, makikita pa rin kita isang araw bago ang kasal. Charlotte, sinasabi ko lang ito dahil nag-aalala ako para sa iyo. Nakangiti siyang hindi abot ang mata habang sinasabi, ikakasal ka na kay Louis sa loob ng 3 araw. Nakatuon ang lahat ng mata sa kasalang ito ng siglo. Kapag may kumalat na hindi maganda, anong mangyayari sa reputasyon ng pamilyang Laurent at sa Lindbergh Corporation? Sigurado akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Magaan na tugon ni Charlotte, syempre naiintindihan ko. Kaya nga sinusubukan kong makipagkita kay Zachary bago pa ang kasal. Kailangan naming pag-usapan iyon bago pa dumating ang araw, kung hindi, baka magpakita siya sa kasal at gumawa ng eskandalo. Masisira ang reputasyon ng magkabilang pamilya, hindi ba? Napatigil si Sherlyn. Tama siya, kilala rin si Zachary.
Kapag gumawa siya ng gulo sa kasal, malaking kahihiyan iyon para sa amin. Mabilis na nakabawi si Sherlyn. Kaya nga hindi kita pinipigilan na makipagkita kay Zachary. Iniisip ko lang na mas mabuti kung sasama kami sa iyo pabalik ng PhilEre at gumawa ng kaunting paghahanda bago ka humarap sa kanya. Paghahanda, kunot noong tanong ni Charlotte. Anong klaseng paghahanda? Anak ka ng mayaman. Siguro naman naiintindihan mo. Ngumiti si Sherlyn. Kailangan ko munang paalisan ang mga mamamahayag na nagtatago sa paligid ng hotel. Hindi manghihimasok si Luis sa pag-uusap ninyong dalawa ni Zachary, pero kailangan niyang samahan ka sa hotel. Mas pinapakomplika mo ang mga bagay. Hindi makapaniwalang sagot ni Charlotte. Tinitip off mo lang si Zachary niyan. Mawawala ang pagkakataon naming makausap siya ng maayos. Hindi ako tanga. Hindi ko hahayaang malaman niya iyon. Lady Sherlyn. Ayaw na ni Charlotte pang makipagtalo. Ako na ang bahala rito. Pakiusap, pahintuin mo sila at paalisan ako. Charlotte, sinasabi ko to dahil itinetreto na kita bilang pamilya. Biglang tumalim ang ekspresyon ni Sherlyn. Ikaw at si Luis ay engaged na. Wala nang pag-asa sa pagitan ninyo ni Zachary. Dapat alam mo na ang lugar mo at maghanda ka para sa kasal. Masasayang lang ang lahat kung mas malaki ang magiging kapalit kaysa sa pakinabang. Ha! Malakas na halakhak ang pinakawalan ni Charlotte. Paanda rin ang sasakyan. Oo, miss, walang pag-aalin lang ang tugon ni Morgan. Charlotte, ano bang ginagawa mo? Nanggagalaiti si Sherlyn. Ina-advise kita ng maayos pero ikaw. Hindi pa siya tapos magsalita nang umandar ang sasakyan. Umatras ang mga bodyguard, at walang naglakas loob na hadlangan siya. Patay ba kayo? Harangin ninyo siya, sigaw ni Sherlyn sa galit. Pero bago sila makagalaw, inilabas ni Gordon ang kanyang baril at nagpaputok sa may paanan nila. Nataranta ang lahat at umatras. Habang iniisip pa lang nilang bunutin ang sarili nilang baril para gumanti, dumating si Luis at sumigaw, ano bang ginagawa ninyo? Huminto kayo. Sa ganoong sandali, nakalayo na ang sasakyan ni Charlotte. Mom, ano bang ginagawa mo? Sa halip na aluan, sinisipa ni Luis ang kanyang ina. Gusto lang ni Charlotte na pumunta ng maaga sa PhilEre para makita ang mga anak niya. Walang mali roon. Bakit mo siya pinigilan? At bakit mo pa inutusan ang mga tao mo na gumamit ng dahas? Sisirain mo ang relasyon namin. Sa tingin mo ba totoong relasyon ang meron kayo? Galit na sagot ni Sherlyn. Sinabi ba niya sa iyo na makikipagkita siya sa ex-husband niya? Wala pa akong nakitang fiancé na kasing generous mo. Ikaw, makikita mo. Sigurado akong may mangyayaring hindi maganda pagkatapos magkita si Charlotte at Zachary. Kapag hindi natuloy ang kasal, magiging katatawanan tayo ng buong mundo. Pagkasabi, nag-walkout na si Sherlyn. Nakatayo lang si Luis, na nababagabag sa mga sinabi ng kanyang ina. Pangarap niya ang makapag-asawa kay Charlotte. Kahit hindi siya mahal ni Charlotte, naniniwala siyang mamahalin din siya nito balang araw. At pagmamay-ari na niya ang babae ngayon. 3 araw pa bago ang kasal. Determinado siyang protektahan ang relasyon nila. Nagutos siya, ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa PhilEre. Yes, Sir Luis. Napaka-plastic talaga ni Lady Sherlyn. Ang kapal ng mukha niyang takutin si Miss Lindbergh. Ang sama niyang tao. Reklamo ni Morgan habang nagmamaneho. Mabait na tayo sa kanila mula noon. Wala na tayong utang. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Mas mahinahon na tugon ni Lupin. Gordon, subukan mo ulit tawagan si Danrick, biglang utos ni Charlotte. Okay, sa biyahe mula Arkfield papuntang PhilEre, puno ng pag-aalala ang isip ni Charlotte. Sinubukan ni Gordon na tawagan si Danrick ngunit nabigo na naman. Pati mga tauhan ni Danrick ay hindi na sila makontak. Na-block ang balita sa Erihal, kaya hindi sila makakuha ng anumang update. Lahat ng kanilang nakakausap ay tumatangging pag-usapan ang nangyayari. Labis na nabahala si Charlotte. Noong umalis siya sa Zendale 1 buwan na ang nakaraan, kahit nag-aalala siya, naniniwala siyang kakayanin ni Danrick ang lahat. Sa puso niya, walang bagay na hindi kayang solusyonan ni Danrick. Hindi niya inasahang lalala ng ganito ang sitwasyon. Sinisi niya ang sarili dahil masyado siyang kampante.
Palagi siyang nasa proteksyon ni Danrick pero hindi niya kailanman sinubukan na mas kilalanin ito o ang pamilyang Lindbergh. Kahit noong nagka-problema si Danrick, siya ang huling nakaalam. Gusto kong tulungan siya, pero parang huli na. Nakatingin siya sa bintana, tuliro. Gusto niyang bumalik sa Erihal para hanapin si Danrick, pero hindi niya pwedeng iwan ang mga anak niya. Miss Lindbergh, huwag kang masyadong mag-alala. Pinakalma siya ni Lupin. Magtiwala tayo sa kanya. Sigurado akong malalampasan niya ang lahat at pupunta siya sa F-Nation para sunduin tayo. Tama, ayos lang siya, sabi naman ni Morgan. Yumuko si Charlotte nang walang salita. Base sa kilos ni na Robert at Sherlyn, alam niyang napahamak si Danrick. Kapag hindi siya lumabas sa araw ng kasal, ibig sabihin may masamang nangyari sa kanya. Miss Lindbergh, huwag kang mag-alala. Napansin ni Gordon ang kaguluhan sa mukha ni Charlotte. Bago umalis, pinaalala ni Mr. Lindbergh na huwag maniwala sa anumang chismis. Sinabi niyang babalikan kanya at ang mga bata. Okay, tumango si Charlotte. Dahil sa panatag na kilos ni Gordon, medyo gumaan ang loob niya. Tama si Lupin. Dapat kong pagkatiwalaan si Danrick. Walang makakatalo sa kanya. Ang kailangan kong gawin ay alagaan ang mga bata. Hindi ako pwedeng maging pabigat sa kanya. Tumingin siya sa tatlong bata na mahimbing na natutulog. Unti-unting kumalma ang puso niya. Hindi nagtagal, lumapag ang eroplano sa PhilAire. Pagbaba nila, antok na antok pa rin ang mga bata. May inihandang tirahan si Lupin. Tumuloy sila sa isang villa sa gilid ng syudad. Pagdating nila, gising na ang mga bata. Dahil sa tuwa at kuryusidad, nagtakbuhan sila, hinahanap sina Robbie, Jamie, at Ellie. Akala nila nandoon ang kanilang mga kalaro. Sa nakikita niyang sigla ng mga bata, napangiti si Charlotte. Sana naroon din sina Robbie at ang dalawa. Mabubuo sana silang anim. Sobrang likot nila. Halos himatayan na si Morgan sa paghabol. Sanay ako sa martial arts pero hindi ko sila kayang sabayan. Haha, walang kupas ang energy ng bata kapag laro ang usapan. Tawa ni Lupin. 3:30 na ng umaga. Hayaan mo silang maglaro sandali at saka sila papasukin sa kwarto. Ako na ang bahala sa kanila. Magpahinga na kayo, sabi ni Gordon. Miss Lindbergh, matulog ka na muna. Kailangan mo pang makipag-usap kay Mr. Knock bukas ng gabi. Hindi ako makatulog. Hindi makapakalma si Charlotte. Gordon, pakitulungan mo akong alamin kung nasaan si Zachary. Gusto ko na siyang makausap sa lalong madaling panahon. Siyempre, aksyon agad si Gordon pagkatapos ipasa ang mga bata kina Lupin at Morgan. Bumalik sa kwarto si Charlotte at naligo. Pagkatapos magbihis, humiga siya at tinawagan si Zachary. Gusto lang niyang sumubok muli. Pero sa ikinadismaya niya, hindi pa rin nag-connect ang tawag. Buwisit na lalaki, bakit niya ako binablock? Hindi ba pwede kaming mag-usap ng maayos? Si Gordon ay nag-imbestiga ng mahigit 2 oras, ngunit wala pa ring balita mula sa kanya. Dahil sa pagod, unti-unting nakatulog si Charlotte sa kama. Kinabukasan, ginising siya ng malakas na kulog at kidlat sa labas. Napasinghap siya dahil nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam, parang may masamang mangyayari. Tumingin siya sa bintana, ang lakas ng ulan sa labas. Matapos ang paggamot ni Dr. Felch at ilang buwang pagpapahinga, lubos nang gumaling si Charlotte. Gayunpaman, ang problema niya sa pag-iisip ay hindi kayang gamutin ng gamot. Tuwing may malakas na bagyo, naaalala niya si Mrs. Berry at ang araw na iyon sa Cold Bridge. Bagaman patay na sina Sharon at Zara, at nabigyan na sila ng hustisya, nananatili pa rin ang trauma ni Charlotte dahil sa trahedyang iyon. May pakiramdam siya na tuwing may bagyo, may masamang nangyayari sa buhay niya. Talk, talk. Pagkatok sa pinto ang narinig kasunod ang boses ni Lupin. Miss Lindbergh, gising na po ba kayo? Pumasok ka. Bumangon si Charlotte at isinuot ang kanyang robe. Binuksan ni Lupin ang pinto at pumasok na may dalang mainit na tsarera. Uminom muna tayo ng mainit. Malamig na sa labas. May balita na ba kay Gordon? Nakaupo sa sopa, tinanggap ni Charlotte ang fruit tea mula kay Lupin. Wala pa, umiling si Lupin. Hindi madaling malaman kung saan si Mr. Knock. Maaaring matagalan pa. Sige, sagot ni Charlotte habang umiinom. Tulog ulit ang mga bata. Ngumiti si Lupin.
Kumain sila bago matulog. Hinahanap ka nila kanina. Sabi ko natutulog ka at pupuntahan mo sila pag nagising ka. Saka lang sila pumayag na matulog muli. Mga bata pa kasi sila. Ang simple ng buhay nila. Napangiti si Charlotte habang iniisip ang tatlong bata. Ngunit nang maalala niya ang sarili niyang mga anak, muling lumungkot ang kanyang mukha. Hindi sila katulad ni Robbie at Ellie na marami ng pinagdaanan. Lalo na si Robbie, siguradong alam na niya na may hidwaan sa pagitan ng mga magulang niya. Sa tingin ko, nag-aalala na siya ngayon. Inaalaw siya ni Lupin. Alam kong mismo ang mga anak mo. Pero isipin mo na lang, ligtas sila hanggat kasama nila ang ama nila. Makakipag-usap tayo ng maayos kay Mr. Knock kapag nakausap mo na siya. Malaki ang init ng ulo ni Zachary. Hindi ko alam kung magiging maayos ang pag-uusap namin. Nagkunot-nuo si Charlotte, at tingin ko galit siya ng totoo ngayon. Binlock niya ako, at pati ang mga bata hindi niya pinapayagang makausap ako. Matagal na kayong hiwalay. Anong karapatan niyang magalit? Napasimangot si Lupin. Siya ang nagtaboy sa'yo noong kasal. Siya ang nagkamali. Siya ang naniwala sa magkapatid na Blackwood at ipinagtanggol si Zora. Marami pa siyang pagkakamali. Wala siyang karapatang sisihin ka. Mapait na ngumiti si Charlotte. Walang tama o mali sa isang relasyon. Biktima rin siya. Si Mr. Henry ang nagtaboy sa akin, at siya ang naniwala kay Cynthia. Siyempre, may mali rin si Zachary dahil hindi niya ako ipinagtanggol. Malaki ang nasira niya sa puso ko. Siya rin ang dahilan ng pagkamatay ni Mrs. Berry. Dapat lang na pinaghigantihan ko siya. Pero pinili kong bitawan ang galit para sa mga anak ko. Umalis ako ng HCT para magsimulang muli. At pumayag pa akong pakasalan si Luis para iwasan siya. Akala ko mapuputol ko na ang lahat ng ugnayan namin. Pero ngayon ko napagtatanto, hanggat may mga anak kami, hindi matatapos ang relasyon namin. Kabanata 1230. Hindi naman talaga dahil sa mga bata. Maingat na sagot ni Lupin. Ang totoong dahilan, hindi pa talaga kayong dalawa nakabitaw. Natahimik si Charlotte. Ayaw niyang aminin, pero hindi na niya kayang magsinungaling sa sarili niya. Sa totoo lang, may espesyal pa ring lugar si Zachary sa puso niya. Kaya naman niyang baliwalain ang nararamdaman niya kung mag-isa lang siya. Pero tuwing may lalaking lumalapit sa kanya, biglang sumusulpot si Zachary sa isip niya, parang nagpapaalala na siya ang babaeng iyon. At tuwing naiisip niya ang maaaring nangyari sa pagitan nila ni Luis, lubos siyang nahihiya. Kahit ayaw niyang harapin, alam niyang maaaring nagkamali siya. Dahil wala pang balita, huwag mo munang isipin. Magpahinga ka pa. Inaalaw siya ni Lupin. Makikita mo rin siya pagdating ng alas 6. Oo, gusto nang matulog ni Charlotte. Ilang gabi na siyang hindi makatulog at sobrang pagod na siya. Tulungan kita sa kama. Nalalayan siya ni Lupin. Tumunog ang telepono ni Lupin. Tiningnan niya ang screen at agad sinagot. Hello, Gordon. Kasama ko siya. Sandali lang. Iniabot niya ang telepono kay Charlotte. Miss Lindbergh, nasa Regium Hotel ng Royal Club si Mr. Knock ngayon. Si Mr. Murphy pala ang nagpabok ng buong hotel. May business meeting mamaya at may banquet sa gabi. Naliwanagan si Charlotte sa mga sinabi ni Gordon. Malabo talaga ang paliwanag ni Luis kagabi. Sinabi lang niyang makikipagkita si Mr. Murphy kay Zachary sa Regium Hotel. Hindi niya nabanggit ang banquet. Siguro ayaw niyang malaman ko at baka puntahan ko si Zachary. Nasa villa area din sa club ang mga bata at personal na pinuprotektahan ni Bruce. May blueprint ako ng hotel at nahanap ko ang villa. Kung gusto mo, maaari kong kunin ang mga bata ngayon. Magaling! Ikaw talaga ang pinakamahusay na assistant ni Danrick. Humanga si Charlotte. Pero huwag kayong kikilos. Susubukan ko munang makipag-usap ng maayos kay Zachary. Para sa mga bata, iyon ang pinakamabuti. Naiintindihan ko. Kaya hindi pa ako kumikilos. Hihintayin ko ang utos mo. Bumalik ka na dito. Kailangan ko ang proteksyon mo para sa mga anak ni Danrick. Ako at si Lupin ang papasok sa club. Ako ang bahala kung paano ko makikita si Zachary. Sige, pagkababa ng tawag, agad na nag-utos si Charlotte. Tawagin mo ang lahat, maghanda na tayo para umalis. Habang nag-aayos si Charlotte, dumating si Gordon para ibigay ang buong detalye. Ibinigay rin niya ang mga entrance ticket.
Ang buong Royal Club ay pinasara ni Mr. Murphy, at walang outsider na makakapasok. Tanging may facial identification ticket lang ang papayagang makapasok. At nakakuha ako ng 5 para sa inyo. Para kina Lupin, Morgan, at iba pa. Iyon na ang pinakamarami na kaya ko. Nakakabilib ka talaga. Namangha si Lupin. Ikaw lang ang nakakagawa niyan. Tinuruan ako ni Mr. Lindbergh. Sanay na akong sa akin nakasakle ang lahat ng detalye. Ngumiti si Gordon. Mas mabuti kung maghintay muna kayo bago pumasok. Mas mahigpit ang seguridad sa business meeting. Kapag pumasok ka agad at tumanggi si Mr. Knock na makipag-usap, lalabas na masama. Kapag kumalat ang balita, pati reputasyon ni Mr. Knock at ng pamilya Laurent ay malalagay sa alanganin. Para sa banquet, makakapasok kayo pagdating ng alas 5. Retro ang theme ng damit at nakamaskara ang lahat. Hindi ako marunong sa damit, kaya kayo na ang bahala.